halaga nito sa paningin ng Diyos. Katulad na nga lang, minsan may kaibigan tayo na nahaharap sa mga problema. Wala tayong pag-ibig sa kanya. Wala tayong masasabi kundi sasabihin lang natin, ay kawawa naman siya, kumaro siya. Hanggang doon na lang tayo, kawawa naman siya, pero wala kang ginagawang aksyon. Nasaan ang pag-ibig sa puso mo kung ang bawat letra lang ang sasabihin mo na hindi, kahit prayer kung nanggagaling sa puso na may pag-ibig, makakapagpalakas to sa kanya. Kung minsan naman may mga namumroblema, hindi ko sinasama sarili ko dito. Minsan marami nagsasabi na kapag tumulong ka, nagiging konsentidor ka dahil laging umaasa sa iyo ang taong umaasa. Kapatid, kung may bibigay ka rin lang, nakaranas ka ng kalab ng bituka, natutulog ng gutom, napakahirap matulog ng gutom. Bakit hindi mo bigay, kapatid? Nakaranas ka ng gutom, nakaranas ka ng sakit ng sikmura. Kailan mo patutulungan mga kapatiran mo at ang mga kaibigan mo pag namatay na sila? Ano mang bango ng bulaklak na ibibigay mo sa kanila ay pamarmon mo ang kanilang mga nicho, hindi na nila mararamdaman ito. Kung may ibibigay ka rin lang na nanggagaling sa puso mo mula sa pag-ibig, ibigay mo ito hanggat maaga, hanggat kaya pa nila tamasahin ang kaloob mo na nagmumula sa Diyos. Amen. Pag-ibig ang tanging paraan upang makipag-ugnay sa iyo. Pag-ibig ng Diyos sa iyo ang nagbigay ng lakas at halaga na hindi mababawasan o hindi mabibili ng kaninuman. Hindi nabibili ang pag-ibig lalo kung ito'y dalisay at nagmumula sa Diyos. Napakadaling sabihin, oo, mahal ko siya, iniibig ko siya. Minsan nangyari-ngari yung, mahal ko siya, papakasalan ko siya. Pero dumating pala yung, ay, kukunti na pala yung pag-ibig sa kanya, nawawala rin pala. Pero kasi ang pag-ibig na yun, pansamantala lang. Pero ang pag-ibig ng Diyos, panghabang buhay. Hindi mawawala ito kapag naipunta sa ating mga puso. Pag-ibig din ang tanging paraan upang ibigin mo ang kapwa mo. Maraming bagay ang pag-ibig. Sabi nga, makikilala ang mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y nag-iibigan sa isa't isa. Tulad na nandito sa gawain ito. Kung tayo ba ay nagsisiraan pag nakatalikot ang bawat isa, iisipin ba ng taong kausap mo, anak ka ng Diyos? Kabilang ka ba sa iklesyang ito? Hindi. Dahil hindi mo minamahal ang isa't isa. Ang utos ng Diyos sa kanyang mga alagad, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Pag-ibig na kamukha ng pag-ibig ko sa inyo. Pag-ibig din ang ginawa ni Jesus, pag-ibig ang kanyang nasa puso nang hugasan niya ang mga paa ng kanyang alagad. Kapatid, hindi magagawa ng isang tao walang pag-ibig na hugasan mo ang paa ng iyong kapatid. Hindi rin magagawa ng isang tao na patawarin siya kapag nagkasala siya kung wala kang pag-ibig sa puso. Unawain mo ang lahat niyang galit. Lahat ng kanyang sinasabi, unawain mo ito dahil ang pag-ibig mo ay nakalaang mang-unawa at unawain. Napakasarap sa buhay ng tao ang mahalin at may minamahal. Mahalin ka at may minamahal. Iba-iba ang pagmamahal sa kapwa-tao. Iba-iba ang pagmamahal na nais ng Diyos. Iba ang pagmamahal sa magulang, iba ang pagmamahal sa kapatid, iba ang pagmamahal sa kapwa-tao, at higit sa lahat, iba ang pagmamahal sa Diyos. Ang pagmamahal natin sa Diyos ang imintay natin sa ating mga puso. Alam niyo kung bakit? Dahil ang pagmamahal nito ay walang hinihintay na kapalit. Kung minsan sa pakikisama mo, sa pag-ibig mo sa kapwa mo, nag-iintay pa ito ng kapalit o balik sa kanya dahil kung ano ginawa mo, gagawin daw sa iyo. Pero sa pag-ibig ng Diyos, wala itong hihintay na kapalit. Ang salitang pag-ibig na ginamit ni John sa wikang Grego ay agape. Ibig sabihin, pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Nawa, mga kapatid, ang pag-ibig na ipapasok natin sa mga puso, walang hinihintay na kapalit. Wala tayong panaghilian, wala tayong mga reklamo, wala ding iintay na, bakit siya ganun, bakit ako ganito, bakit siya, hindi, bakit siya, pinatawad ko na siya, ba't ako hindi niya pinatawad. Kapatid, kapag nasasaktan ka, lalong higit na humuhukay ang sugat sa iyong mga puso. Gawin mo, kapatid, ito na pagkakataon. Sa sakit ng iyong puso, sa sugat ng iyong puso, taniman mo ito ng pag-ibig. At kapag ito tumubo, kapatid, lahat ay hindi mo makikita ang kamalian ng kapatid na ginagawa niya sa iyo. Hindi mo rin makikita ang bawat reklamo mo. Hindi mo rin makikita na naghihirap ka pala. Hindi mo rin nakikita na ang hirap mabuhay.
Dahil kung may pag-ibig ka sa puso mo, napakasarap mabuhay at nasarap sumunod sa Panginoon. Ito rin ang pag-ibig niya sa atin lahat, na hayaan natin siya ipako sa krus. Nang dahil sa pagmamahal ni Jesus sa ating buhay, nang dahil sa kanyang pag-ibig, nasaan siya? Kapatid, kapag nahihirapan kang tanggapin o ipunla sa puso mo ang wagas na pag-ibig, tumingin ka sa krus ng Kalbaryo. Matututunan mo buksan ang puso mo. Dahil makikita mo ang taong nasa Kalbaryo, nasa krus na iyon, nang dahil sa kanyang pag-ibig, namatay at pinako sa krus. Yun ay dahil sa iyong pag-ibig. Magagawa mo rin yun kahit sa kapwa-tao mo. Dahil nga sabi nga ng Diyos, kapag pinadla ko sa puso mo ang pag-ibig, madali mong magawa ang aking ginagawa. Amen. Higit pa rito, kapatid, magagawa mo. Dahil walang imposible sa pag-ibig. Dahil may mga bagay na di natin nakikita o nararamdaman. Pero ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay tulad na kapag tayo ay dinidisiplina. Minsan kapag dinidisiplina tayo, nasaan ang pag-ibig mo? Minsan pag napagsabihan ka ng kapwa mo, nawawala ang pag-ibig mo, bagkus sumasama ang loob mo. Kapatid, ang pagdidisiplina sa kapwa, kapatid, ang pagdidisiplina na ng Diyos sa atin, ang pagsubok na binibigay niya sa atin ay isang bahagi ng pag-ibig na sa iyo. At ako'y naniniwala na dahil sa pag-ibig na ito, ay lalawak at higit pa tayo makakaunawa at higit pa natin bibigyan ng kahulugan o kabuluhanan at kahulugan ang kaimportansahan ng wagas na pag-ibig. Naniniwala ako na iba ang wagas na pag-ibig at ang payak na pag-ibig. Kasi pag sinabing pag-ibig, ang daling sabihin, pero kapatid, naramdaman mo na ba ang tunay pag-ibig sa puso mo? Of course. Dahil alam ko, mga anak tayo ng Diyos. Tayong lahat ay anak ng Diyos, kaya naramdaman natin ang tunay na pag-ibig sa puso natin. Kung isang sasabihin natin na, oo, mahal ko siya, pero bakit napakahirap tanggapin ang kamalian ng bawat isa? Pero bakit napakahirap siya ay tatawarin mo kung nagkasala siya sa iyo? Nasaan ang pag-ibig, kapatid? Minsan, may pangyayari sa buhay natin lahat. Siguro hindi naman ligid sa inyo ang buhay ko. Sa maling pag-ibig, sa maling panahon, nangyari din sa akin yan. Alam ko, walang pag-ibig sa puso noon at hindi nagmumula sa Diyos ang pag-ibig na iyon. Kapatid, malalaman mo kaagad dyan kapag binigyan ka ng partner in life. Ang tunay na pag-ibig ang nagmumula sa Diyos, magtatagal kayo habang buhay. Hindi kayo magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan at kayo mamumuhay ng tahimik at magsasama ng maligaya na tatamasahin ninyo ang pag-ibig na dulot ng Panginoon na pinunla niya sa inyong mga puso. Ako'y naniniwala na kapag may pag-ibig sa puso, mawawala ang galit sa mundo. Sabi nga, hindi si Whitney Houston ang greatest love. Ang greatest love ay si Jesus. Doon ako naniniwala sa kanya na siya lang ang pinakadakilang pag-ibig na dapat nating danasin sa ating mga buhay. Minsan kapag hindi binigay ng Diyos ang iyong hinihiling, at ito naman ay totoo namang hindi makabubuti sa iyo. Minsan iniisip mo, mahal ba ako ng Diyos? Bakit ang mga panalangin ko hindi niya tinutupad? Bakit nananalangin ako parang hindi niya yata sinagot ang aking mga panalangin? Kapatid, mas higit na alam ng Diyos ang makabubuti para sa iyo. Kasi minsan sasabihin mo, Lord, bigyan mo naman ako ng kakain sa araw-araw. Kung hindi ka naman nagtatrabaho, paano ka niya bibigyan? Baka mamaya bumaksa ka isang kabang bigas, magulat ka pa. Saan galing ito, Lord? Di ba madaganan ka pa ng isang kabang bigas? Kaya minsan, kapag hihingi tayo ng panalangin, alam natin na may kasamang gawa. Kapag humingi tayo ng panalangin sa Diyos, alam natin na gagawa ang Diyos. Dahil sabi nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Paano ka kakaawaan ng Diyos kung wala kang ginagawa? Paano tayo? Yung mga panalangin natin, paano masusunod? O guys, Diyos ko, bigyan niyo po ako ng pajero sa Pilipinas. Gusto ngayon ng karnap.
So, sasabihin ng Diyos, wag anak, kasi may delikado sa buhay mo yan. Jeep ka na lang anak para mag-save ka. Hindi porque himingi ka sa Diyos, sabihin, Diyos ko, saan ang pag-ibig mo? Sabi mo, mahal mo ko. Sabi mo, dakila ang pag-ibig mo, Diyos ay pag-ibig. Bakit? Ang dami kong panalangin na hindi binigay. Ako man, nakakaranas din ako ng panalangin na hindi binigay ng Diyos. Pero kahit minsan hindi ako nag-isip na, hindi ako mahal ng Diyos. Kasi meron akong mga panalangin. That's Tulad ng right. panalangin ni Sister Irene. Sabi niya, napapagal siya dahil tao lang siya. Totoo yan, napapagal siya dahil tao lang siya. Pero binigay sa kanya ng Diyos yan. Alagaan niya ang kanyang asawa. Nang dahil sa pag-ibig, nagagawa din niya yan. Dahil naniniwala ako na kung wala siyang pag-ibig sa puso, naku, pabibiyakan na niya yung asawa niya. Sa mga caregiver at magke-caregiver pa, Yes. kapag wala kang pag-ibig sa puso, sino ba sila para paglingkuran mo? Yun naman. Sino ba sila para punasan mo ang mga katawan nila? Sino ba sila para asikasuhin mo sila? Diba? Kung walang pag-ibig sa puso mo, hindi mo magagawa, kapatid. Hindi mo magagawa talaga. Pero hindi ko sinasabi ang mga caregiver lang ang may pag-ibig. Hindi ko sinasabi yan kasi caregiver din ako. Hindi ko sinasabi na ang mga caregiver lang may pag-ibig sa puso. Hindi ko sinasabi yan. Ang sinasabi ko lang, lahat ng bagay, lahat ng ginagawa mo, kung may pag-ibig sa Diyos, ay walang imposible magagawa mo to at mapapagtagumpayan mo to. Salamat. Pagtatagumpayanan mo to. Kung wala kang malinaw na pangunawa at pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, di mo siya maiintindihan, pati ang nais na gawin ng Diyos sa buhay mo. Kasi binabaliwala mong pag-ibig ng Diyos, hindi mo alam na dito ka pala nilalagay dahil dito ka makakabuti. Pinaalis ka doon dahil hindi ka makakabuti roon. Nilalagay ka dito dahil ito ang para sa iyo, dahil mahal ka ng Diyos. Kapatid, ano man ang gawin mo, maglinis ka man ng kubeta, magsalansang ka ng mga silya, gawin mo to. Ginagawa mo to hindi sa tao. Hindi si pastor na nagsabing mag-physical arrangement ka para ayusin yung mga lamesa. Hindi rin nagsabi ang namamahala ng center na ito, linisin mo CR pagkatapos yung gamitin. Kapatid, hindi. Sa harap at likod. May nakakakita at hindi. Gawin mo ang dapat na gawin dahil ginagawa mo to sa Panginoon, hindi sa tao.